nabanggit na ba niya doon sa messenger na isang bumalik sa DTI tungkol sa kanyang reklamo? Nabanggit mo ba Si Kuya Toto sa bahay yun! na maaari kang dumulog sa DTI? Hello? Uy, si Kuya Toto! Oh, yes, sir. Hindi ko po narinig sa nila yun. Oo, naka-video. Eh, ikaw mismo, nasabi mo ba doon na kung pwede mo idulog to? Hindi ko po nabanggit sa nila. Okay. Mukhang nawala mo na sa linya ng telepono na si Director. Pero ito, matanong natin kasi kayo talagang alam nyo naman yung sabi mo nga, ito ay rekomendado pa, di ba, na shop. First time naman to nangyari, no? Wala namang iba pang nagre-reklamo sa mga nagpapagawa doon. Nagtanong na rin ako. Oh. Parang ako pala. Na buwan naman ano ka. Ako, partner, simple lang tingin ko dyan eh. Para bang sabihin mo ng dry cleaning. Meron ka isang Amerikana na pinadry clean. For some reason, napunit, nasulong, plancha, whatever. Sagutin nila yun. Sagutin nila yun, di ba? Ganun din Sa dapat akin, ganun dito. lang yung pananaw ko doon sa problema nito. Tingin ko rin naman yun. Dinala mo bilang customer ang magpapagawa, Nabasa. imbes na magawa, nasira. Tsaka may ebidensya ka, di ba? May picture ka ng before at merong after. Yeah. Director, ano mo ang pwedeng gawin ni Moms dito? Tayo na po doon kung nabanggit na nung may-ari ng motorsiklo. Hindi ho daw, sir. Sa DTI, humingi ng tulong. Hindi ho daw, sir. Hindi daw kasi. Kasi naiintindihan kong complaint at sana nakausap din natin yung machine shop. QTV. Hindi natin makakausap. Aha. 11! Itulog na yung reklamo sa DTI and then kasi yung mga ganyan yung experience namin kapag nag-issue ng notice na ng hearing ang DTI lumalambot na yung mga posisyon nila na hindi pwede, no? Pero ako, Kasi sa una ng katwiran, responsible ang isang negosyante Yun. kung nasira niya yung pinapagawa sa kanya, no? Oo. So, ano yan sa puntong legalidad, meron po tayong tinatawag na Wala kami yan, Mano. extraordinary care na kailangan natin Extraordinary care. bilang isang negosyante, no? Director, di mag-iba? Oo. Oo, meron din ho kasing nirereklamo dito si Mr. Ernesto na sinasabi na nung pinapagawa niya ho yung motor, hindi siya binibigyan ng quotation kung magkano more or less yung pinabayaran. Di ba yun? Katabi na ko kasi siya rin siya tanong ko sa kanya. Nag-usap kami kung magkano yung amount ng trabaho. Sabi niya may job order siya pero walang presyo. No? Medyo hindi rin normal, no? Yung Labag din yun, wala sa karapatan niya, no, bilang nagpapagawa. So, Director, ang malinaw po dito ngayon, may karapatan si Ernesto na maghabol dun sa machine shop. Meron siya yan yung mga complaints na ina-handle ng DTI kaya bayan sa kanya mag-email na lang siya, no? To go to DTI. Email niya sa opisina yung reklamo niya and then i-action na natin. Bigyan lang details kung ano yung shop, etc. Sabi ko siya kanina sa inyo, sabi niya reputable naman daw yung machine shop. Kung reputable, alagay ko in fact pwede siya i-drop niya yung magko-complain siya sa DTI. Tingnan niyo po, magkakaroon ng konting pagbabago ang posisyon. Alam niyo, sir, actually meron na nga ho talagang tinatry kasi 'di ba for the longest time ayaw kaharapin ng may-ari, ano? Pero sa ating ginawa namang pangungulit dito ho sa on-call, I think nagkaroon ng ibang posisyon itong may-ari at sinasabing pumunta na lamang ikaw, Ernesto, doon sa shop para maareglo. But at any rate, kung sakali nga hong magmatigas pa rin yung may-ari ng machine shop, ang recourse po talaga niya ay pumunta sa inyo at kayo po ang nagawa na action. Ano po, Director? Okay. Bigyan ko lang siya ng payo, no? Kasi nag-usap siya kanina. Mukhang ang piyesang kailangan on order basis daw, ano ha? Siguro mag-consider na rin siya ng mga alternative options na maayos yung kaso, no ha? Kung nadinig ko kung crankshaft saka connecting rod, so mukhang very relevant na piyesa ng motorsiklo yan, ano nga. Siguro mag-isip na rin siya ng ibang paraan kung paano masisettle, no? Maybe reimbursement o pera na lang, tapos si Ernesto na lang yung magpo-procure ng piyesa, punta na lang sa ibang machine shop. Ganun na nga po, oo. Sa Commonwealth, Quezon City, sabi niya, mga galing po mga machine shop dyan. Ayun. Meron pa tayong plugging. Ayan. At least may rekomendasyon sa'yo si Director Bernardo ba? May kakilala.
Dyan, oh. Opo, kung hindi ho lumambot yung posisyon nitong machine shop, pupunta ho si Itulog na sa DTI. Ernesto sa inyo. Opo. I-assign Maraming na salamat po, natin Director. mediator yan, oh. Thank you, si Director Okay. Opo, si Director Victorio Dimagiba ng Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection ng DTI. Mobs, anong balak mo? Makipag-usap na sila sa akin ng alam ko naman kung ano yung posisyon nila. Kasi ang mahirap kasi yung wala silang binabagit sa akin kung anong plans nila para sa akin. Tama. Nakakalito nga naman yun. At least, nagpahayag na ho yung may-ari nitong shop na to na gusto na nila makipag-usap finally. After pang mailabas pa, kailangan pang gano'n dito sa on-call. Ano? So, yun nga ho, pag pinapupunta nyo si Mobs doon, harapin nyo naman. Oo, huwag kung sino-sino. Dapat ho kayo Dahil mismo. kung hindi, DTI ho ang kaharap sa inyo. Maraming salamat kay Maraming salamat Ernesto din sa- Mobo. Thank you. Ay, ito mo.